Hi everyone, thank you for clicking this video once again, and I want to share today about a comfort zone. Tingnan natin kung saan ka sa category na ito in terms of comfort zone. So tingnan natin ha. Be with me. Be with me until the end of this video para kung ano yung matutunan mo at i-share mo sa comment section sa below ng video na to. At kung ito yung nakapagbibigay sa'yo ng enlightenment sa buhay mo or na-bless ka sa video na to, pwede mo rin itong i-share sa iba at para ma-bless din sila. At salamat at nandito ka. O sige, let us talk about comfort zone. I-share ko muna yung aking screen para makita mo kung ano yung aking nakikita about comfort zone. Okay. So yan. Palakihin ko ng konti ang sarili ko. Palakihin ng konti ang sarili ko para naman makita ko din ang sarili ko. So but anyway, so ito yung mga categories na comfort zone. At tingnan natin kung saan ka dito sa buhay mo ngayon. Saan ka dito? Okay? So now we start this comfort zone. So itong comfort zone na to, dito ka ngayon. Kumbaga nasa panatag ka na kalagayan ngayon. Kung halimbawa, stable ka sa buhay mo. Ganon. O di kaya, ano natin, kasi halimbawa, nasa lugar ka ngayon na parang dito ka lang kasi komportable na ako sa buhay ko na to. Yung ganyan. Yung mga ganong thoughts. So, kung nandyan ka ngayon sa kinakalagayan mo, you feel safe. Diba? And in control. O, sino ba naman ang hindi gugustuhin sa ganitong comfort zone? Ikaw na nga feel safe ka. Bukod pa sa feeling mo na safe ka, ikaw pa yung may control. Ikaw yung may control sa buhay mo. Ikaw lahat. Kaya feel safe ka kasi nakokontrol mo yung buhay mo. Ikaw ang may control. Ikaw ang may dala. So, kung nasa comfort zone ka, ito ka. Tanong, nag-grow ka ba kung nasa comfort zone ka? Kung hindi ka lalabas, mag-step out from your comfort zone. Ipagpalagay na lang natin. Kung isa kang Kristiyano, okay? Hindi ibig sabihin na pag nasa Christianity ka na, kung nasa buhay Kristiyano ka na, is easy yung buhay mo, di ba? So may mga time na meron kang sitwasyon na natatakot, ganon. Kaya ang gusto mo lang is wag na lang mag-attempt to step out from your comfort zone kasi nga hindi natatakot, feel safe ka. Pero paano mo marating yung goal mo sa buhay? Kasi kung nasa comfort zone ka, wala kang goal eh. Bakit? Hindi mo or hindi ka lumabas sa comfort zone mo. 'Di ba? So ito, pag nasa comfort zone ka, pag mag-move out ka sa comfort zone mo, kung lalabas ka sa comfort zone mo, nakaka-feel ka ng takot. So magiging ito ka ngayon. Nasa fear zone ka ngayon. Kasi nga, mayroon kang goal, kaso nga lang yung goal mo, kailangan ng lumabas ka sa comfort zone mo para ma-reach out mo yung goal mo. So, nandito ka ngayon sa fear. Ang fear mo is lack of self-confidence. Ang ibig sabihin nun yung, kaya ito, nakakahiya naman, o di kaya, ano kaya ang mangyayari sa akin? Yung mga ganyan na mga lack of self-confidence. Wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi nga, nabuhay ka sa comfort zone mo, doon ka lang, ayaw mong i-step out mo yung sarili mo to face those fear sa buhay mo. Kaya nagkaroon ka ng lack of self-confidence. So, pag nasa fear zone ka, may mga time na dahil takot ka, ayaw mo na lang siyang harapin. So,
dahil doon, gumagawa ka na lang ng excuses. Ang halimbawa ng sitwasyon yan ay sasabihin, pwede ba i-apply ko yung pang daily ko na sa walk ko kay God yung find excuses. Yung find excuses na yan, halimbawa, isa sa leader ng church namin, in-approach ako. Nasa comfort zone ako yung pupunta na ako sa church, wala akong ginagawa, kundi mag-praise and worship, mag-pray kay God, pero hindi ako nag-grow. Kasi parang church goer lang ako, hindi ako nag-move beyond sa comfort zone ko. Kasi nga, dito na ako, wala na akong problema mag-attend lang ako ng church, mag-church, tapos pagkatapos yan, go, yun yung buhay mo. Kasi nga, natatakot kang mag-beyond sa comfort zone mo. So, nagpa-find excuses ka. Halimbawa, sinasabi ng leader sa akin sasabihin ng leader sa akin, leaders ng church, sasabihin sa akin, Janet, pwede bang sa next Sunday, pwede bang ikaw yung mag-lead ng prayer? Or pwede bang ikaw yung mag-read ng scriptures? Ngayon, yung puso ko kumakalabog na. Paano ko harapin ito? So, nandun ako sa fear zone. Paano ko malampasan to? Nahihiya ako. Baka mamaya yung pagpo-pronounce ko. So, lack of self-confidence ako. Pumupunta ako ngayon dito sa lack of confidence. Paano kayo ang ko dinideliver yung pag nag-reading scripture ako? Ano kaya yung mga yan. So, nasa fear zone ka. Tapos, kasi nga ito yung mga naisip mo, be affected by others' opinion. So, ibig sabihin yung naiisip mo na baka kung anong masasabi nila sa akin, yung mga ganon. Lack of self-confidence. Kailangan mong lampasan itong fear zone mo. Kasi from fear zone mo, pag nandun ka na sa isang lugar na yon, nandoon ka na sa learning zone. So, nandoon ka na sa step mo na yung kung ano mang mangyayari doon, pag matapos na yung experience na yun, yung ongoing situation mo na yun, pag natapos na yun, doon ka magkakaroon ng learning. Yun na yung dinideal mo yung mga challenges mo na yun. Yun yung fini-face mo yung problem na yun. Yung dinideal mo yung problem, challenges mo. So ito ka ngayon, nasa learning zone ka on that situation. So pag nandun ka sa situation, mag-a-acquire sa'yo yun ng new skills. So, kapag nasa learning zone ka, ongoing yung process ng action mo, tsaka ng isipan mo, together sa action mo, na yung yung magkakaroon ka ng new skills. Yun, ganun pala. Yung mga ganun, mga moment mo. Ganito pala yun. So, ganyan. So, next time, pag magkaroon ka ulit ng learning zone, at least alam mo na, di ba? Alam mo na i-improve yung So, nagkakaroon ka ng new skills. Yun. So, yung extend your comfort zone. So dahil nga, di ba, dito, nag-fear ka, tapos nalampasan mo yun, nung nandun ka na sa sitwasyon, yun yung learning mo, tapos in-extend mo yung comfort zone mo. Yung naging panatag ka na sa learning, doon sa sitwasyon mo, nagkaroon ka ng panatag. So, na-comfort ka na doon na, okay pala ako, yun. Pero dumaan ka muna dito sa mga challenges, sa mga sitwasyon mo. So, nagkakaroon ka ng panibagong skills sa buhay mo. Hindi lang yung kung ano lang yung kaalaman mo dito, is yun lang. Nung nilampasan mo ito, no dinil mo yung mga challenges sa buhay mo, nagkaroon ka ng new skills, na-expand yung iyong comfort zone. Kumbaga, nagkaroon ka ng panibagong kaalaman. So, pag nagkaroon ka ng panibagong kaalaman, mag-step out ka na ngayon sa growth zone. Yung growing mo to deal sa mga challenges sa buhay mo. So, hindi ka na nasa learning. Kasi yung learning mo na yun, nandoon ka na sa pag-grow. So, yung pag-grow mo, para mag-grow ka sa learning process mo, mag-find purpose ka. Ano bang purpose mo sa buhay mo? So, yun. Sa akin, ang purpose ko sa buhay ko talaga, wala akong ibang purpose sa buhay ko is yung mag-glory ko ang God. Yung mabibigyan ko siya ng kasiyahan, ng glory na pagdaway na halimbawa, everyday, di ba, nagkakasala tayo?
yung, yung sitwasyon na ganan, pinipilit kong wag nawa akong magkasala. Yung ganun. Kumbaga, instead na maggalit ako, I turn into prayer. And then, na ang Diyos magbigay sa akin ng comfort na malampasan ko tong sitwasyon, yung mahirap na sitwasyon to, yung dinidil ko ng mga challenges sa buhay, malampasan ko to. Dahil ang goal ko is yung mabigyan, ang purpose ko doon is yung mabigyan ko ng kasiyahan ng Diyos. So, yun yung find purpose ko, ang mabigyan ko ng kaligayahan ng Diyos. Tapos, live dreams. So, ang pangarap ko sa buhay ko is yun nga, mabigyan ko ng kaligayahan ang Diyos. Kasi nga, pag inuna mo ang Diyos, lahat ng mga lahat ng mga sitwasyon na gusto mo sa buhay, nandiyan na lang eh. Sumusunod na sa'yo yun eh. Kasi nga, inuna mo ang Diyos. Tapos nag-grow ka na, nandito ka na, tapos nag-set new goals ka na, nag-ano ka na, yung maging, yung nag-iba, yung tag nito, yung siniset mo yung mind mo kung ano yung goal mo sa buhay mo. Kina-conquer mo lahat yung mga objectives na dadating na humaharang sa buhay mo. So, naka-conquer mo yun. So, nasa growing zone ka. Every time na may sitwasyon ka na napakahirap, doon sa learning na ito, sa fear na to, bumabalik-balik yan sa fear, learning, pag from sa fear mo, dinil mo yung sitwasyon mo, nagkaroon ka ng learning, nung magkaroon ka ng learning, you keep on growing and growing and growing. So, kailangan yung wag lang tayong mag-maintain sa fear, kasi pagdating ng fear, babalik ka dito sa comfort zone. Ayaw mong mag-extend ng iyong comfort zone. Ayaw mong umalis doon sa comfort zone mo kasi natatakot ka. Paano ka magkaroon ng learning kung lagi kang natatakot? Dahil ang learning ay yun yung magkakaroon ka ng bagong idea, bagong skills, how to face challenges, how to deal the challenges. So, dapat during process on learning, ito yung nandun tayo sa, lagi tayong magpipray na God give us wisdom how to face, how to deal the problems, the challenges in our lives. So yun, so nag-grow ka. So ngayon, are you keep of where you are now in the comfort zone, or you want to step out to face the fear para yung fear na yun turn out into learning, and from the learning na yun, you are growing in your comfort zone. You are growing from your comfort zone. May expand mo yung comfort zone mo na, hindi ka na matatakot na i-deal yung mga challenges mo kasi nga alam mo na nandyan si God sa'yo. Yun yung pinaka foundation mo sa buhay mo. Ang kumapit sa Diyos in times of dealing problems, dealing challenges sa buhay mo. Pag na-deal mo na yun, dapat yung ating walk, kasi nga, dapat ang walk natin ay nasa Diyos para malampasan mo yun. Kasi si God lang yung ating mapagkakapitan kasama during dealing or during the challenges sa buhay natin. Ang challenges sa buhay natin yung sa relationship natin sa ating family. Napaka-bless yung mga taong walang problema sa pamilya, 'di ba? Lalo na they have communication daily, yung mga problem, kailangan nila magsabi sa isa't isa at nagtutulungan sila sa isa't isa. Napaka-bless ang pamilya na gano'n. Pero how about you? Na hindi ganun ang pamilya mo, na meron kang problema sa pamilya mo, na ikaw na ang lahat ang nagtatrabaho, puro na lang siya hingi ng hingi, hindi sila hingi ng hingi, hindi na iniisip ang buhay mo na nahirapan ka. Paano mo i-deal yun? Sa akin, dinidil ko yun through sharing God's word to them. Kasi ang salita ng Panginoon ang magmumold sa kanila para makita kanila na naghihirap ka. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng wisdom upang makita ka kung ano yung iyong sitwasyon. At the same time, si God tutulungan ka niya para ma-improve yung sitwasyon mo na hindi ka mahirapan sa trabaho mo. Hinahalimbawa ko yun sa aking sarili. Praise God for giving me na employer na tulad ng employer ko ngayon. Kung hindi ako inilagay ni God dito, hindi ko magagawa itong ginagawa ko ngayon.
So I praise God for that kasi nga inuuna ko ang Diyos kaysa buhay ko. Inuuna ko siya yun nga, tulad ng sabi ko kanina na ang goal ko is to glorify God. So dahil gino-glorify ko si God, gino-glorify din niya ako. Ibig sabihin, binibigyan din niya ako ng kasiyahan. Tulad ng sinasabi o prayer ng Panginoong Hesukristo sa John 17, di ba? Father, glorify me. Dahil gino-glorify niya ang kanyang Ama. So punta tayo sa John 17 para lang ipakita ko sa inyo na yung prayer ni God, prayer ni Jesus, the way siya glorify ng kanyang Ama. So, yun. Teka lang ha. Yung aking naglo-loading pa. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na yung bakit kailangan natin i-glorify ang Diyos para tayo mag-glorify. Pero we are not expecting na kailangan yung conditional, kailangan i-glorify ko si God para mag-glorify ako. Tanggalin natin sa isip yan. Hindi ganyan yung konsepto natin. Dahil alam natin na si God nakakaalam sa isipan at sa puso natin. So wala dapat tayong hinihinging kapalit kasi alam na ni God kung ano ang dapat niyang gagawin. Alam natin na ang Diyos ay napaka-faithful niya sa atin. Kung faithful tayo sa Kanya, maging faithful din siya sa atin. Pero ang lahat nating ginagawa ay huwag tayong maghangad ng kapalit kasi alam nga ng Diyos yung Kanyang ginagawa. From the beginning in our birth hanggang sa kasalukuyan, alam ng Diyos yan. So, punta tayo sa dito tayo sa John 17. Para lang po natin yung kanyang sinasabi. Teka, Tagalog to, so yeah. Ito yung first paragraph na to. Ito, paano glorify ng Panginoong Hesukristo ang kanyang Ama? Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, may mga sinasabi ang Panginoon bago itong verse na to, ang sabi niya, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para parangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Ito ang pinaka-importante na verse. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang pinagawa mo sa akin. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man malikha ang mundo. So, sinabi ng Panginoon sinabi ng anak na parangalan siya kasi nga kung balikan natin yung John 1 hanggang 17, makikita natin doon na ginagawa ng Panginoong Hesukristo ang mag-obey sa salita ng kanyang Ama. Ibig sabihin, ipinararating niya ng Panginoong Hesukristo sa atin doon sa mga disipulo noong una, sa mga tao noong kapanahonan niya, ang tungkol sa Ama at kung paano sumunod sa mga utos ng Ama. Ang makilala siya na tunay na Diyos at ang Panginoong Hesukristo na iyang sinugo. So, dahil ginawa ng Panginoong Hesukristo ang kanyang rule bilang anak, binigyan siya ng glory, pinasisiyahan siya ng Diyos Ama. Tulad nung nabuhay siya muli at naupo sa upuan katabi ng Ama. So yun. Kumbaga, pagbigyan mo ng glory ang Ama, bibigyan ka din ng glory ayon sa walk mo with God sa buhay mo ngayon. So, yun. Sana may natutunan at nawa mag-step out tayo sa comfort zone natin at harapin yung fear para magkaroon tayo ng learning. How do we to learn to deal the challenges and problems
mag-acquire tayo ng new skills. Tapos i-expand natin yung ating comfort zone, yung ating kakayanan. Tapos mag-goal tayo, mag-find tayo ng purpose sa buhay natin. Keep on dreaming. Set new goals. Conquer those objectives na para hindi si hadlang. Conquer yung mga hadlang na yan para ma-reach natin yung ating minimiti sa buhay. But bago yun, ang imimiti dapat ng buhay natin is ang paano magbigay ng glory sa Diyos sa lahat ng ating mga sitwasyon. On the way going to our goal sa buhay. So yun na po. Sana may natutunan, at kung may natutunan po kayo, i-click nyo ang like at i-share ang video na ito para meron din silang matutunan at ma-bless din sila. That should I say. Na ma-bless din sila. Kung na-bless ka sa video na ito, please share this video to others so that the others will bless it also. And bye-bye for now. Yan, nandito na ako. Maraming salamat sa papanonood at maraming salamat sa pag-stay mo hanggang sa matapos ang video. At nawa, tulad ng sabi ko kanina, click the like and share to others. Bye! Have a blessed day to you. God bless!